Mainit ang sikat ng araw sa Riyadh nang magising si Aljur Navarro, isang 30 anyos na inhinyero na galing sa mahabang duty sa construction site. Maaga pa lang ay kumikilos na siya. Inaayos ang kumot, nagsasahog ng kape at tahimik na tumitingin sa larawan ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding ng kanyang maliit na apartment. 3 taon na rin mula nang huli tayong nagkita. Nay-tay. Mahinang wika niya habang tinititigan ang larawan ni Mang Lito at Aling Rosa na parehong nakangiti sa simpleng litrato na kuha pa noong bago siyang umalis patungong Saudi. Si Aljur ay hindi agad naging matagumpay. Noong una siyang napunta sa Riyadh, janitor lamang siya sa isang kumpanya ng konstruksyon. Madalas siyang pag-utusan. Minsan ay pinagtatawanan pa ng mga kapwa-trabahador dahil hindi siya marunong sa makina at blueprint. Ngunit sa halip na magreklamo, ginawa niyang inspirasyon ang bawat pangungutya. Araw-araw kang matyaga, Aljur, minsang sabi sa kanya ng Pakistani niyang katrabahong si Farouk, habang sabay silang kumakain ng tinapay sa break time. Isang araw, ikaw ang magiging boss dito. At tila tinupad na ng tadhana ang hula ni Farouk. Makalipas ang 5 taon ng walang sawang pag-aaral at pagtitiyaga, napansin ng kanilang manager ang sipag ni Aljur at inirekomenda siyang ipasok sa engineering training program ng kumpanya. Dito nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Nagsunog siya ng kilay, nag-ipon para sa tuition at halos hindi na natutulog para lang mapagtagumpayan ang kursong civil engineering na kanyang tinapos sa Saudi. Farouk, alam mo ba, balang araw, gusto kong magpatayo ng bahay para sa mga magulang ko. Sambit niya isang gabi habang sabay silang nagkakape sa rooftop ng apartment. Ngumiti si Farouk at sagot, hindi lang bahay, Aljur, dapat palasyo. Kasi bawat pawis mo kayamanan yan para sa kanila. Naging inspirasyon sa kanya ang mga salita ni Farouk. Araw-araw, dumoble ang kanyang sipag. Nagtatrabaho siya sa araw bilang engineer. Pat sa gabi naman, ay nag-aaral ng real estate business online. Hindi rin siya nakakalimot tumawag sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Tuwing linggo, sa video hall nakikita niya ang masayang ngiti ni Aling Rosa at ang payapang mukha ni Mang Lito. Anak, huwag mong intindihin kami. Basta mag-ipon ka lang dyan. Lagi nitong paalala. Ngunit kahit anong sabihin nila, alam ni Aljur na ang pangarap niyang makasama muli sila ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Paglipas ng mga taon, naging matagumpay ang construction firm na sinimulan ni Aljur kasama si Farouk. Mula sa maliit na proyekto ng mga residential unit, naging kontrapista sila ng mga malalaking gusali sa Riyadh. Dumami ang empleyado, lumaki ang kita at dumami rin ang kliyente. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatiling simple ang pamumuhay ni Aljur. Hindi siya nakalimot sa ugat ng kanyang pangarap. Isang araw, habang nasa opisina, napansin ni Farouk ang tahimik na si Aljur na nakatitig lamang sa cellphone. "Why you look sad, my friend?" tanong ni Farouk. "Hindi sumasagot ang mga magulang ko sa tawag ko nitong mga linggo." Sagot ni Aljur, bakas ang pag-aalala sa tinig. Dati kahit gaano sila kabusi, laging may tawag kahit isa. "Maybe problem with signal?" Suhestiyong ni Farouk. "Hindi. Sinubukan kong tawagan ang kapitbahay namin. Sabi niya, ibinenta raw nila ang bahay." Pero bakit? Mula noon, hindi na mapakali si Aljur. Kahit abala siya sa mga proyekto, hindi nawala sa isip niya ang kalagayan ng mga magulang. Bawat gabi, binabalikan niya ang mga lumang mensahe at larawan nila sa cellphone. May takot, may kaba, at may hindi maipaliwanag na pangungulila. "Farouk, wika niya makalipas ang ulang linggo. Pag natapos ang proyekto natin ngayong buwan, uuwi muna ako ng Pilipinas." "Good. Surprise them. Parents love surprise." Ngumiti si Aljur, ngunit may kirot sa ngiti niyang iyon. Sapagkat sa puso niya, may kutob na hindi magandang sorpresa ang kanyang madadatnan pag-uwi. At sa gabing iyon, habang nakatanaw sa mga ilaw ng Riyadh, tinanong niya ang sarili, may halaga pa kaya ang tagumpay ko kung wala na silang uuwian? 2 buwan ang lumipas mula nang huling kausapin ni Aljur
ang kanyang kaibigang si Waruk tungkol sa pan-uwi niya. Halos araw-araw, binibilang niya sa kalendaryo ang natitirang araw bago ang kanyang flight. Ngunit habang palapit ng palapit ang araw ng pag-uwi, lalong bumibigat ang dibdib niya sa kaba. Gabi-gabi, sa tahimik na apartment, pinagmamasdan niya ang lumang cellphone na puno ng tawag na walang sagot mula sa Pilipinas. Baka busy lang sila, baka walang load. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Minsan, sa gitna ng trabaho, mapapatigil siya, napatatingin sa malayo, parang may tinig na bumubulong. Umuwi ka na, Aljur. Dumating ang araw ng kanyang flight. Sa paliparan, sinamahan siya ni Farouk. My friend, don't forget to rest. And when you see them, hug them for all the years you were away. Wika ni Farouk habang inaabot ang maleta ni Aljur. Napangiti si Aljur, pilit na tinatago ang pag-aalala. Salamat, kapatid. I'll send you pictures when I get there. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ramdam niya ang takot. Takot na baka iba na ang madatnan niya sa Pilipinas. Paglapag niya sa NAIA, bumungad agad sa kanya ang mainit at maalinsangang hangin ng Maynila. Kasabay ng ingay ng mga taxi driver na nag-aalok ng sakay. Boss, taxi, saan tayo? Tanong ng isang driver. Tondo po, sagot ni Aljur. Nang marinig ang lugar, napatingin ang driver. Tondo? Ay sir, delikado na ron na ngayon. Maraming bagong muka. Hindi mo na makikilala. Mumiti lang si Aljur. Doon pa rin ang bahay namin. Matagal na pero baka may makakilala. Habang bumabaybay ang sasakyan sa mga makipot na kalsada ng Maynila, unti-unti niyang nakikita ang mga pagbabagong dala ng panahon. Ang dating sari-sari store sa kanto, ngayon ay karinderya na. Ang eskinita, mas masikip at madumi. Pagdaing sa kanto ng dating bahay nila, bumaba siya. Hawak ang lumang address na sulat kamay ni Aling Rosa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bahay na bagong pintura. May gate at talagang aso. Sa halip na ang lumang kubo nilang kahoy, isang duplex na bato ang nakatayo roon. Excuse me po, tawag niya sa gate. Lumabas ang isang babaeng nasa edad 30. Ah, miss, tanong ko lang po, dito po ba nakatira dati sina Mang Lito at Aling Rosa Navarro? Napakunot noo ang babae. Sila po ba yung matandang mag-asawa na umalis 3 taon na? Oo sir, nabili na po itong lote. Yung mga dati pong nakatira dyan, sabi sa amin, naloko raw sila. Binenta ng kamag-anak nila tapos umalis na lang bigla. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aljur. Anong pamalan ng kamag-anak? Tanong niya agad. Hindi ko po sure. Pero parang Romel ang pangalan. Siya raw ang may hawak ng titulo. Napaluhod si Aljur sa gilid ng gate. Nanginginig ang kamay habang pinagmamasdan ang bahay. Hindi pwedeng totoo to. Bulong niya. Kinagabihan, naglakad siya sa paligid. Baka sakaling may makakakilala. Umasok siya sa karinderyang dati nilang suki at nakita niya si Teresita, dating kapitbahay. Aljur? Diyos ko, ikaw ba yan? Halos mapasigaw si Teresita habang hinahaplos ang mukha ng binata. Oo, Tita Teresita. Nasaan po sina Mama at Papa? Napayoko ang matanda. Anak, matagal ko na rin gustong ipaalam sa'yo. Pero wala akong numero mo. Naloko sila ng pinsan mo. Nang mawala ang bahay, umalis sila. Akala namin lumipat sa probinsya, pero sabi ng iba, nakikita raw minsan sa Maynila, sa may Divisoria. Parang palaboy na. Natigilan si Aljur. Parang sumikip ang paligid. Parang huminto ang lahat ng ingay ng Maynila. Palaboy, halos pabulong niyang nasambit. Hindi maaari. Umuwi siya sa isang murang inn malapit sa kalsada, dala ang mga pasalubong na dapat sanay para sa mga magulang. Binuksan niya ang kahon ng tsokolates at pearls na binili niya sa Riyadh at tumulo ang luha niya. Nay, Tay, bakit hindi niyo sinabi? Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-ikot na siya sa Divisoria. Bit-bit ang mga lumang larawan ng kanyang mga magulang. Ipinapakita niya ito sa mga vendor, mga pulis, mga naglalako. Sir, nakita niyo po ba itong mag-asawa? Tanong niya pauli-ulit. Halos wala siyang makuhang sagot hanggang sa isang matandang nagtitinda ng taho ang lumapit. Sir, parang nakikita ko po yan minsan.
sa may ilalim ng tulay sa Blumentritt. Mag-asawang laging magkahawak, tulog sa karton. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aljur. Hawak ang larawan, dali-dali siyang tumakbo papunta sa direksyong iyon, habang bumabalik sa isip niya ang mga alaala ng kabataan niya. Ang tinig ng ina sa bawat tawag, ang tawa ng ama sa mga kwento. At sa bawat hakbang, unti-unti siyang nilalamon ng takot at pag-asa. Sana sila nga, sana buhay pa sila. Nakatakbo si Aljur papunta sa Blumentritt, halos hindi na iniinda ang init at alikabok ng kalsada. Sa bawat sulok ng ilalim ng tulay, tumitimin siya sa mga taong natutulog sa karton. May hawak na lumang litrato ng kanyang mga magulang. Nay, Tay. Mahinang tawag niya habang nilalapitan ang bawat mag-asawang palaboy. Ngunit sa bawat mukha na makikita niya, kabiguan ang isinasagot ng tadhana. Lumipas ang 3 araw ng walang tulog. Paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong lugar. Nag-aabot ng pagkain sa mga pulubi. Nagbabakasaling makilala siya ng isa. Hanggang isang hapon, habang umuulan, nilapitan siya ng batang naglalako ng sampagita. Kuya, kanina may mag-asawang matanda doon sa gilid ng riles. Sabi nila, dati raw may anak silang nagtatrabaho sa Saudi. Baka sila yung hinahanap mo. Parang tumigil ang mundo ni Aljur. Saan banda iho? Tanong niya agad. Doon po, sa likod ng lumang warehouse. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya sa direksyong iyon, basang-basa sa ulan. Hawak pa rin ang litrato. Habang papalapit siya, nakita niya ang 2 matandang magkahawak kamay. Nakaupo sa gilid ng dingding. May karton sa ilalim at basahan bilang kumot. Nanay, tatay. Halos hindi lumabas sa bibig ni Aljur ang mga salita. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig habang pinagmamasdan ang kulubot na mukha ni Mang Lito at ang payat na katawan ni Aling Rosa. Nay, ako to, bulong niya. Dahan-dahang iminulat ni Aling Rosa ang mga mata, tila hirap makilala ang boses. Aljur, anak, ikaw ba yan? Nang marinig ni Aljur ang pamilyar na tinig, napaluhod siya at niyakap ang ina. Oo, Nay, ako to. Anak niyo, uuwi na po ako. Napahagulhol siya habang si Mang Lito ay dahan-dahang nagising, nagpipilit tumayo. Anak! Diyos ko, anak namin! Niyakop silang 3 ng ulan. Walang pakialam kahit pinagkakatinginan sila ng mga tao sa paligid. Lahat ng taon ng pagkakalayo, lahat ng pangarap, lahat ng paghihirap ni Aljur sa disyerto, lahat ay bumalik sa sandaling iyon. Bakit, Nay? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Pwede niyo akong tawagan. Pwede niyo akong padalhan ng sulat. Sigaw ni Aljur sa gitna ng ulan. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Anak, ayaw ka naming abalahin. Alam naming nagtatrabaho ka ng mabuti. Niloko kami ng pinsan mong si Romel. Sabi niya, tutulungan kami. Pero nilipat pala sa pangalan niya ang bahay. Nang malaman namin, huli na. Wala na kaming matirhan. Di sinubukan naming magrenta, dagdag ni Mang Lito, pero naubos ang pera ko sa gamot. Hanggang sa wala na, dito na lang kami natulog. Niyapap silang muli ni Aljur, mahigpit na parang ayaw ng pakawalan. Hindi na mauulit to. Hindi ko kayo iiwan. Agad niyang dinala ang mga magulang sa isang maliit na motel malapit sa Maynila. Pinainom niya ng mainit na gatas si Aling Rosa at pinunasan ng putik sa paa ng kanyang ama. Magpapatingin po tayo sa doktor bukas. Tay, magpapahinga muna kayo. Tahimik na ngumiti si Mang Lito. Hindi ko akalaing ganito kita muling makikita, anak. Ang laki mo na, ang gwapo mo. Parang kahapon lang naglalaro ka sa kalsada. Sa unang pagkakataong matapos ang maraming taon, nakatulog si Aljur ng may kapanatagan. Ngunit may halong lungkot. Sa isip niya, gumuguhit ang tanong, bakit kailangang dumaan muna sa hirap bago magtagpo ulit ang pamilya? Kinabukasan, maaga niyang pinasuri ang kanyang mga magulang sa ospital. Doon niya nalaman na may iniinda si Aling Rosa sa baga dahil sa tagal ng paninirahan sa lansangan. Si Mang Lito naman ay halos bulag na. Kung dinala niyo po ito ng mas maaga, mas maganda sana ang kondisyon nila, sabi ng doktor. Napayuko si Aljur. Babayaran ko lahat, gagawin ko ang lahat basta gumaling lang sila. Habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina, humawak siya sa kamay nito. Nay, hindi ko kayo hahayaang magutom o matulog sa lansangan ulit. Bibigyan ko kayo ng tahanan, ng katahimikan,
ng buhay na karapat-dapat para sa inyo. Ngumiti si Aling Rosa kahit nang hihina. Ang mahalaga anak, magkasama tayo. Hindi ko na kailangan ng palasyo. Ang gusto ko lang makita kang masaya. Sa labas ng bintana ng ospital, sumikat ang araw matapos ang 3 araw na ulan. Parang iyon ang tanda ng panibagong simula para sa pamilyang muling binuo ng panahon. Ngunit sa puso ni Aljur, naglalagablab ang isang layunin, hanapin si Romel at tapusin ang kasakiman na sumira sa kanilang tahanan. Kinabukasan, matapos lumabas ng ospital, sina Mang Lito at Aling Rosa. Agad na naghanap si Aljur ng abogado upang simulan ang kaso laban sa pinsan niyang si Romel. Habang nakaupo siya sa isang opisina ng law firm sa Quezon City, nakatingin lang siya sa mesa. Mahigpit na hawak ang mga dokumentong pinirmahan ng kanyang ama noon. Ang mga papeles na ginamit ni Romel upang makuha ang titulo ng bahay. Ayon po sa mga dokumentong ito, sabi ng abogado, may pirma nga ng inyong ama, pero malinaw na may pamemeke. Naipasa ito sa isang private buyer at mukhang si Romel mismo ang kumita ng malaking halaga. Napakuyom ng kamao si Aljur. Ganun na lang? Niloko niya ang mga magulang ko at ngayon ay nagpapakasarap habang sila halos mamatay sa gutom? Umiling ang abogado. Kung gusto niyo po, pwede tayong maghabol, pero kailangan natin ng testigo o katibayan na hindi kusang loob na ibinenta ng inyong ama ang bahay. Tumango si Aljur, mahina ngunit puno ng determinasyon. Gagawin ko ang lahat. Hindi lang ito para sa bahay, para ito sa dignidad ng mga magulang ko. Pag-uwi niya sa motel, nadatnan niyang nagluluto ng sabaw si Aling Rosa sa maliit na kalan, habang si Mang Lito naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang anak. Anak, hindi mo na kailangan gumastos pa, wika ni Mang Lito. Ang importante, magkakasama tayo. Ngunit umiling si Aljur. Tay, hindi ito tungkol sa pera. Ginamit nila kayo. Ginawa kayong kawawa. Hindi ako papayag na walang hustisya. Kinabukasan, nagtungo siya sa subdivision kung saan nakatira si Romel. Sa gate pa lang, napansin na niya ang karangyaan, magarang sasakyan, mga mamahaling halaman at malaking bahay na may marble na hagdanan. Lumapit siya sa guard. Pakisabi kay Romel Navarro, gusto siyang makausap ng pinsan niyang si Aljur. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang gate at lumabas si Romel, nakasuot ng puting polo at may ngiti ng pagkukunwari. Uy, si Aljur, ang tagal mo ring nawala ah. Balita ko, milyonaryo ka na pala sa Saudi. Hindi ngumiti si Aljur. Romel, alam mo kung bakit ako nandito. Umikot ang mata ni Romel, ngumiti ng sarkastiko. Ay, tungkol sa bahay? Aba, sa totoo lang, wala ka nang magagawa ron. Legal ang lahat ng papeles. Lumapit si Aljur, mariin ang tono. Legal? Pirmado ng tatay ko habang lasing at may sakit, tinulungan mo pa siyang pumirma sa kasinungalingan mo. Tumawa si Romel. E di dapat pinigilan mo siya, pero wala ka nun, di ba? Abala ka sa pagpapayaman sa disyerto. Kaya huwag mong isisi sa akin kung napabayaan mo sila. Bago pa siya tuluyang madala ng galit, inalala ni Aljur ang mga mata ng kanyang ina noong sinabi nitong, ang mahalaga, anak, magkasama tayo. Humina siya ng malalim, pinilit kumalma. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Gusto ko lang sabihin sa'yo, may araw ka rin. Hindi ako maghihiganti. Pero ang Diyos alam ang totoo. Pagkatapos ay iniabot niya ang sobre na may nakasulat na 500,000 pesos at sabi, ito, bayad sa konsensya mo. Bumili ka ng kapatawaran kung kaya mo. Naiwan si Romel na tulala habang palayo si Aljur. Sa labas ng gate, napatinala siya sa langit. Nay, tapos na, hindi ko na kailangang sirain ang sarili ko para gumanti. Pero hindi ko rin hayayang mabura ang pafala natin. Pagbalik niya sa Maynila, pinasyalan niya ang dating lugar kung saan niya natagpuan ang kanyang mga magulang. May mga pulubi pa rin doon at habang pinagmamasdan niya sila, tila binalikan siya ng bawat alaala ng paghihirap ng mga taong iniwan ng lipunan. Kung sila nga walang kasalanan pero nagdurusa, bulong niya. Siguro ito na ang dahilan kung bakit ako nabuhay ng ganito. Kinagabihan, habang pinapainom niya ng gamot si Aling Rosa, nagtanong ito, Anak,
Kamusta si Romel? Mumiti si Aljur. Hindi ko na siya kailangang harapin muli, Nay. Ang gusto ko na lang, makabawi sa inyo. Hindi lang sa inyo, kundi sa iba pang katulad ninyo. Tahimik na ngumiti si Aling Rosa, sabay pisil sa kamay ng anak. Yan ang anak ko. Hindi marunong magtanim ng galit. Sa labas ng bintana, unti-unting lumamig ang simoy ng gabi. Sa unang pagkakataong matapos ang mga taon ng pangungulila, nakatulog si Aljur na may kasamang pag-asa. Isang pag-asang balang araw, mabibigyan niya ng bagong tahanan hindi lang ang kanyang mga magulang, kundi pati ang mga taong kasing sugatan nila. Pagkalipas ng ilang araw mula nang harapin ni Aljur si Romel, unti-unting bumabalik ang katahimikan sa buhay nilang tatlo. Nasa isang maliit na apartment pa rin sila sa Maynila. Ngunit mas maayos na ang kalagayan ni Mang Lito at Aling Rosa. Araw-araw ay ginagabayan sila ni Aljur. Siya mismo ang bumibili ng gamot, nagluluto at nag-aalaga sa kanila. Sa bawat pagbangon niya sa umaga, tinititigan niya ang kanyang mga magulang na mahimbing na natutulog at tila muling nabubuo sa puso niya ang mga panahong nawala sa kanila. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, nagsalita si Aljur. Tay, Nay, gusto ko na tayong lumipat. Ayokong dito tayo nakatira sa gitna ng maingay na kalsada. Gusto ko ng lugar na may hangin, tahimik at ligtas. Napatingin si Mang Lito, saka ngumiti. Hindi mo kailangang magmadali, anak. Sapat na sa amin to. Nakikita ka naming araw-araw. Yan pa lang, palasyo na para sa amin. Ngunit umiling si Aljur. Hindi po, matagal na kayong nagtiis. Tanahon na para makabawi ako. Kinabukasan, naglibot si Aljur sa mga probinsya sa labas ng Maynila. Sa Bulacan, nakita niya ang isang malawak na lupang may ilog sa gilid, may mga punong mangga at may tanawing tila pinagsama ang katahimikan at pag-asa. Doon siya huminto. Dito ko sila dadalhin, bulong niya sa sarili. Tinawagan niya agad si Farouk sa Saudi. Brother, I'm planning to build a house for my parents, but not just a house, something meaningful. Narinig niya ang tawa ni Farouk sa kabilang linya. Finally, you will use your millions for happiness, not just business. I'll help you with the design. Pagbalik sa Maynila, ibinalita niya sa mga magulang ang plano. Tay, Nay, may lupa na po tayo. Magpapagawa ako ng bahay doon. Hindi lang para sa atin kundi para sa mga tulad niyong nakaranas ng hirap. Natahimik si Aling Rosa. Bakas sa mukha ang luha ng tuwa. Anak, hindi ko alam kung anong ginawa namin sa langit para magkaroon ng anak na tulad mo. Ginawa niyo po akong tao, sagot ni Aljur. At yon ang pinakamaraming kayamanang pwedeng ipamana. Habang inaayos niya ang mga papeles para sa lupa, dumating ang isang arkitektang inirekomenda ng kanyang kaibigan. Siya si Bianca Vergara, isang babaeng may edad 29, maganda ngunit simple at may puso para sa mga proyektong pangkomunidad. Mr. Navarro, narinig kong gusto niyong ipagawa ang bahay na parang kanlungan, hindi lang mansion, sabi nito habang nakatingin sa blueprint. Oo, sagot ni Aljur. Gusto kong maging tahanan ito ng mga magulang ko, pero gusto ko ring may mga silid para sa mga matatandang walang tirahan. Napangiti si Bianca. Napakagandang layunin. I'll make sure it feels like home for everyone. Araw-araw, bumibisita si Aljur sa site ng bahay habang ginagawa ito. Minsan ay bitbit niya ang kanyang ina para ipakita ang progreso. Anak, ang laki naman nito, sabi ni Aling Rosa. Habang nakatingala sa istrukturang unti-unting bumubuo, parang simbahan, numiti si Aljur. Diyan po kayo magdarasal araw-araw. May tanawing pa ng ilog sa umaga. Habang si Mang Lito naman, bagaman mahina na ang paningin, hinahaplos ang mga poste. Ang tibay, anak, parang puso mo. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting natapos ang bahay. Sa bawat araw na dumaraan, nagiging mas malapit si Aljur kay Bianca. Pareho silang may puso para sa pagtulong at parehong galing sa pamilyang pinagdaanan ang pagkadurog. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sa gilid ng bahay, nagsalita si Bianca. Aljur,
Minsan naiisip ko, baka kaya mo to ginagawa, hindi lang para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Napatingin si Aljur sa kanya. Siguro nga, pero higit sa lahat, gusto kong iparamdam sa kanila na may anak pa silang pwedeng sandalan, na hindi sila nagkamali na maghintay sa akin. Nang matapos ang bahay, nagpasya siyang dalhin na ang mga magulang doon. Pagdating nila sa Bulacan, halos hindi makapaniwala si Aling Rosa. Ang bahay ay kulay puti, may berdet gintong bintana, at sa gitna ay may malawak na hardin na may puno ng mangga. Sa pintuan, nakaukit ang mga salitang, "Para kay Lito at Rosa, ang bahay ng pag-asa." Niyakap ng mahigpit ni Aling Rosa ang anak. "Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko, anak." Nakangiti si Aljur habang niyayakap din sila ni Mang Lito. "Hindi pa ito ang katapusan, Nay, Tay. Simula pa lang to, simula ng bagong buhay nating magkasama." At sa unang gabi sa bago nilang tahanan, habang nakaupo silang tatlo sa balkonahe, pinagmamasdan nila ang mga bituin. Tahimik lang si Aljur, pero sa puso niya may sigaw ng aligayahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo na ulit ang kanyang mundo. Makalipas ang ilang buwan mula nang lumipat sila sa bagong bahay sa Bulacan, tila tuluyang bumalik na sa ayos ang buhay ng pamilya Navarro. Araw-araw ay may tawanan, may halakhak, at may halimuyap ng bagong nilutong pagkain sa bahay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Aljur, nananatili pa rin ang mabigat na tanong. Bakit kailangang si Romel pa ang nagkanulo sa kanila? Hindi na ito galit na puno ng puot, kundi katanungang naghahanap ng hustisya at kapatawaran. Isang gabi, habang nagkakape siya sa terasa, nilapitan siya ni Bianca. "Bakit ang lalim ng iniisip mo?" tanong nito. Ngumiti si Aljur. "Wala naman. Siguro iniisip ko lang kung paano ko haharapin ang taong sumira sa pamilya ko nang hindi bumababa sa antas niya." Umupo si Bianca sa tabi niya. "Minsan, hindi kailangang kumanti. Minsan sapat na makita mong nagsisisi sila sa sarili nilang gawa." Tumingin si Aljur sa malayo. Pero paano kung hindi siya nagsisisi? Kinabukasan, tumawag ang abogado ni Aljur. "Mr. Navarro, may balita po kami tungkol kay Romel. Nasangklot siya sa isang kasong estapa. Mukhang niloko niya rin ang ibang kamag-anak ninyo." Natigilan si Aljur. "Anong ibig niyong sabihin?" Ginamit niya ulit ang mga peking papeles para sa iba pang ari-arian. Nahuli siya kahapon sa Batangas. Tahimik lang si Aljur nang ibaba ang telepono. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na ilang taon niyang ginamit para magtrabaho, magtayo ng negosyo, at magpagaling ng sugat ng pamilya. Sa wakas, dumating na ang hustisyang hindi niya kailangang habulin. Lumipas ang ilang araw bago niya sinabi sa mga magulang ang nangyari. "Tay, Nay," marahan niyang sabi habang nagsasalusalo sila sa apunan. "Nahuli na po si Romel." Napatigil si Aling Rosa sa pagsubo. "Diyos ko, anak, hindi ko ginustong mangyari yan." Pero siguro, panahon na rin para makapag-isip siya. Si Mang Lito naman ay umiling lang. "Huwag mo nang dagdagan ng sakit sa puso mo, anak. Ang pinakamagandang paghihiganti ay yung marunong kang patawarin." Tumango si Aljur. "Yan nga po ang balak kong gawin." Kinabukasan, nang tungo siya sa kulungan sa Batangas. Sa loob ng mainit at mabahong pasilyo, nakita niya si Romel sa loob ng rehas. Payat, magulo ang buhok, at tila wala ng yabang sa mga mata. "Romel," tawag ni Aljur. "Kumusta ka?" Napatingin si Romel, tila hindi makapaniwala. "Bakit ka nandito? Para pagtawanan ako?" Umiling si Aljur. "Hindi, para sabihin sa iyo na napatawad na kita." Tumawa si Romel, pilit na pinagtatakpan ang hiya. "Napatawad? Para saan? Hindi ko naman kailangan yan. Ginawa ko lang kung anong kaya kong gawin para mabuhay." "Hindi mo kailangang magpaliwanag," sabi ni Aljur. "Pero sanang maalala mo to. Ang yaman nawawala, pero ang dangal, pag nawala, mahirap nang ibalik." Tahimik si Romel, nakayuko. Ilang sandali ang lumipas bago niya marinig ang mahinang tinig ni Romel. "Aljur, sorry." Ngumiti siya. "Yan lang ang kailangan kong marinig." Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Bianca sa gate. "Kamusta?" tanong nito. "Magaan na pakiramdam po." Sagot ni Aljur.
Parang nabunutan ako ng tinik. Yan ang tunay na lakas, sabi ni Bianca. Ang marunong magpatawad kahit may karapatan kang gumanti. Kinagabihan, habang kumakain sila ng tahimik na hapunan, ngumiti si Aling Rosa. Anak, alam mo ba ngayon lang kita nakita na ganyan katahimik pero magaan ang mukha? Tumawa si Aljur. Siguro po kasi natutunan ko ng palayain yung bigat na matagal ko nang dala. Natutunan mo nang maging anak ulit, sabi ni Mang Lito. Sabay tawa. Pagkatapos nilang kumain, nagpunta si Aljur sa likod bahay. Doon niya pinagmamasdan ang mga trabahador na nag-aayos ng mga silid sa likod ng bahay. Iyon ang magiging mga silid para sa mga matatandang palaboy na gusto niyang tulungan. Habang pinagmamasdan niya ito, parang nakita niya ang sarili niya sa bawat poste at simento. Bawat piraso, isang bahagi ng pagbangon. Sa wakas sinabi niya sa sarili, tapos na ang paghihiganti. Panahon na para magtanim ng kabutihan. At sa gabing iyon, habang natutulog ang kanyang mga magulang at si Bianca ay nakahilig sa kanyang balikat, alam niyang tuluyan ng gumaling ang sugat na minsang winasak ni Romel. At ngayon, ang natira na lamang ay ang tahanang itinayo ng pag-ibig, hindi ng galit. Isang buwan matapos makulong si Romel, tuluyan nang lumuwag ang loob ni Aljur. Sa wakas, parang natapos na ang madilim na kabanata ng kanilang pamilya. Ngunit, habang pinagmamasdan niya ang bagong bahay na itinayo niya sa Bulacan, napagtanto niyang may mas malaki pa siyang dapat gawin, ang tumulong sa iba. Maagang nagising si Aljur isang umaga at pumunta sa hardin kung saan nagdidilig si Aling Rosa. Nay, sabi niya, napag-isipan ko, hindi lang dapat tayo ang makinabang sa bahay na to. Gusto kong ibukas to sa mga taong tulad ninyo dati, mga matatandang napabayaan at walang tahanan. Napalingon si Aling Rosa, tila nabigla. Anak, sigurado ka ba? Hindi daw masyadong mabigat yan? Umiling si Aljur. Hindi po, ito ang tamang panahon. Wala nang mas gaganda pang paraan para pasalamatan ng Diyos sa lahat ng nangyari sa atin. Kinausap niya si Bianca tungkol dito at hindi na nagulat ang babae sa plano niya. Kilala na kita, Aljur, sabi nito habang nakatingin sa mga plano ng bahay. Lagi mong inuuna ang iba bago ang sarili mo. Ngumiti si Aljur. Siguro kasi naranasan ko na ring mawalan ng tahanan. Ayoko maranasan yun ng iba. Sa tulong ni Bianca at ang ilang lokal na opisyal, nagsimula siyang magpatayo ng karagdagang mga silid sa likod ng bahay. Mga kwartong yari sa matibay na kahoy. May sariling bentilador at maliit na banyo. Tinawag niya ang proyekto niyang Tahanan para sa Lahat. Naging balita ito sa komunidad at maraming kapitbahay ang nagboluntaryo. Si Mang Lito naman, bagaman mahina na, ay laging nasa gilid, nakaupo sa silya at nagmalasid. Anak, sabi niya minsan habang pinapanood si Aljur, ang bahay na to, hindi lang para sa atin. Ginawa mong bahay ng Diyos. Lumipas ang mamalinggo, unti-unting napupuno ang lugar ng mga matatanda at palaboy na walang pamilya. May isang lola na dating namamalimos sa palengke, si Lola Bising na laging umiiyak tuwing pinapakain. Hindi ko akalaing may tutulong pa sa tulad ko, sabi nito kay Aling Rosa. Parang ikaw yung anak na matagal kong hinintay. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging masigla si Aling Rosa. Ang dating payat at matamlay niyang katawan ay tila muling nabuhay. Habang si Aljur naman ay mas lalong nakilala sa lugar. Marami ang humahanga sa kanya, hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa kabutihan ng puso niya. Ngunit may mga kritiko ring nagsasabing ginagamit lang daw niya ito para magmukhang bayani. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Bianca sa terasa, tinanong siya nito, bakit hindi mo pinapansin ang mga sinasabi ng iba? Ngumiti lang si Aljur. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang kabutihan. Kung alam mong totoo ang ginagawa mo, hayaan mong Diyos ang magpaliwanag para sa'yo. Minsan, dumating si Mayor Gina Alonte, isang dating kaklase ni Aljur noong high school. Narinig ko ang tungkol sa proyekto mo, Aljur, sabi niya habang ini-inspeksyon ng lugar. Gusto kitang tulungan. Kung papayag ka, maaari nating gawing pilot project ito ng munisipyo. Nagulat si Aljur, ngunit agad siyang ngumiti. Kung makakatulong po sa mas marami, oo, buong puso kong tinatanggap. Naging mas malaki pa ang proyekto. Dumating ang mga donasyon
mula sa ibang bansa, karamihan mula sa mga OFW na nakapanood ng kwento ni Aljur sa social media. Nagpadala rin si Farouk ng malaking halaga bilang suporta. My friend, your kindness travels faster than airplanes. Biro ni Farouk sa tawag. Tumawa si Aljur. And it's more fulfilling than any business deal we ever made. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya nakalimutang maglaan ng oras para sa kanyang mga magulang. Tuwing gabi, sabay-sabay pa rin silang nagdadasal. Si Aling Rosa, nakapikit habang hawak ang rosaryo. Si Mang Lito, mahina na ngunit palaging nakangiti. Anak, sabi nito isang gabi, kung mabubuhay pa ako ng matagal, gusto kong makita mong may sariling pamilya ka naman. Napatingin si Aljur kay Bianca na nooy nakatingin din sa kanya. Siguro po tay, sabi niya, kung panahon na ni Lord, darating din yon. Nang sumunod na buwan, formal na binuksan ni Aljur ang tahanan para sa lahat. Dumalo ang mga residente, ang lokal na pamahalaan at maging mga dating kaibigan mula sa Riyadh. Tumayo siya sa harap ng lahat, bit-bit ang mikropono. Ang bahay na ito ay hindi sa akin, sabi niya. Ito ay para sa lahat ng nakaranas ng pagkawala, pero piniling bumangon. Sa araw na iyon, habang pumapalakpak ang mga tao, nakita ni Aljur sa gilid ng entablado ang kanyang mga magulang na umiiyak sa tuwa. Lumapit siya, niyakap silang mahigpit, at sa loob ng yakap na iyon, naramdaman niyang natupad na rin ang matagal niyang pangarap, ang mabuhay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng iba. Lumipas ang ilang linggo matapos ang formal na pagbubukas ng tahanan para sa lahat, at tila naging bagong buhay na ang komunidad ng Bulacan. Araw-araw, may dumadating na mga bagong residente, mga lolo't lolang dating palaboy, sa ulilang walang pamilya, at ilang batang inabandona ng kanilang mga magulang. Sa bawat mukha ng mga ito, nakikita ni Aljur ang dating sakit na pinagdaanan ng sarili niyang pamilya, ang pagkagutom, pangungulila, at kawalan ng pag-asa. Isang umaga, habang nag-i-inspeksyon siya sa paligid, lumapit si Bianca, bitbit ang listahan ng mga bagong aplikante. Aljur, sabi niya, may isa pang pamilya na gustong pumasok dito, tatay at anak. Pareri silang nagtitiis sa kalsada mula nang masunog ang bahay nila. Tumingin si Aljur sa kanya. May espasyo pa ba tayo? Mumiti si Bianca. Para sa kabutihan, laging may espasyo. Tumango si Aljur at pinayagan agad ang pamilya. Sabihin mo sa kanila, maligayang pagdating. Dito, walang iniwan, lahat may tahanan. Habang lumalaki ang proyekto, mas dumadami rin ang gustong tumulong. Ang lokal na pamahalaan ay nagpadala ng mga doktor para sa libreng check-up tuwing Sabado. Ang mga dating residente naman ng tahanan ay natutong magtanim ng gulay sa likod ng compound. Masarap pala to, anak, sabi ni Lola Bising habang pinipitas ang kangkong. Hindi lang busog ang tiyan, busog din ang puso. Isang araw, habang nasa opisina si Aljur, pumasok si Mayor Gina Alonte. Mr. Navarro, sabi ng alkalde, hindi ko inasahan na ganito kabilis lalaki ang proyekto mo, pero may gusto akong ipanukala. Ano po yon, Mayor? Tanong ni Aljur. Gawin nating modelo ito para sa buong probinsya. Gusto kong ipalaganap ang konsepto ng tahanan para sa lahat, sa iba pang bayan, pero kailangan ko ng pahintulot mo. Napaisip si Aljur, kung ang kabutihan ang layunin, wala po akong tututol. Pero kailangan nating siguraduhin na bawat tahanan ay may uso, hindi lang pader. Mumiti ang alkalde. Kaya nga ikaw ang gusto kong mamuno sa proyektong ito. Ilang linggo ang lumipas at formal nang naging programa ng lalawigan ang proyekto ni Aljur. Nagsimula siyang dumalo sa mga pagpupulong, press conferences at pagtitipon ng mga negosyante na gustong mag-sponsor ng pabahay. Ngunit sa kabila ng lumalaking tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Aljur. Kapag gabi, umabalik pa rin siya sa mga silid ng tahanan para kumustahin ang mga matatanda. Isang gabi, nadatnan niya si Aling Rosa sa kusina, nagluluto ng lugaw para sa mga residente. Nay, ako na po dyan, sabi ni Aljur habang inaabot ang sandok. Mumiti ang ina. Hindi anak, mas masarap pag ako ang nagluluto. Alam mo, habang pinapakain ko sila, para akong bumabalik sa mga panahong gutom tayo, pero may pag-asa pa rin. Natahimik si Aljur.
Tinitigan ang kanyang ina na ngayon ay tila mas masigla kaysa dati. Nay, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko naramdaman ang halaga ng kabutihan. Habang lumalalim ang gabi, lumapit si Mang Lito sa kanila. Nakasandal sa kanyang tungkod. Aljur, sabi niya, minsan naiisip ko kung hindi tayo naloko nun. Baka hindi natin naisip tumulong ngayon. Siguro nga may dahilan ng lahat. Ngumiti si Aljur. Tama po kayo, Tay. Kung hindi tayo nadurog, hindi tayo matututong bumuo. Kinabukasan, bumisita si Farwak mula Saudi. My friend, sigaw nito habang papalapit kay Aljur. You did it! You really did it! Natawa si Aljur at niyakap ang kaibigan. Hindi ko to magagawa kung hindi mo ako tinuruan noon na huwag matakot mangarap. Sumama si Faruk sa paglilibot sa tahanan. Habang pinagmamasdan nila ang mga matatanda at bata na masayang naglalaro. Napailing si Faruk. You built a family, not just a house. Exactly, tugon ni Aljur. And this family doesn't need blood to be called one. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, dumating ang isang liham mula sa munisipyo. Binabati siya sa proyekto, ngunit may nakasulat sa dulo. Isang pribadong kumpanya ang nais makipag-ugnayan para bumili ng lupa sa tabi ng tahanan para gawing resort. Napaisip si Aljur. Kung hindi tayo mag-iingat, sabi niya kay Bianca, baka mawala ang katahimikan ng lugar. Hindi ito negosyo, ito ay tahanan. Hinawakan ni Bianca ang kanyang braso. Huwag kang mag-alala, basta't may paninindigan ka. Walang makakagiba sa itinayo mo. Kinagabihan, habang tahimik na nakaupo sa hardin si Aljur, nilapitan siya ng kanyang ina. Anak, sabi ni Aling Rosa, kung minsan may gustong kumuha sa kung anong mabuti, huwag mong pigilan ang sarili mong gumawa pa ng higit. Dahil kahit makuha nila yung lupa, hindi nila makukuha ang puso ng ginawa mo. Napangiti si Aljur. Nay, tama ka. Ang tunay na tahanan, hindi sinisira ng pera, kundi binubuo ng pagmamahal. At sa gabing iyon, habang tinatabihan niya sa pagtulog ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Aljur na sa unang pagkakataon, ang bahay na itinayo niya ay hindi na lang para sa kanila, kundi para sa bawat kaluluwang nawala ng pag-asa at muling natutong maniwala sa kabutihan. Habang patuloy na lumalawak ang proyekto ni Aljur, lalo rin siyang naging abala. Araw-araw ay may kamiting siyang mga opisyal, donor at mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, unti-unti niyang nararamdaman ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Sa bawat gabi habang pinagmamasdan niya sina Mang Lito at Aling Rosa na payapang natutulog, may tinig sa loob niya na nagsasabing, Anak, oras na rin para ikaw naman ang magmahal. Isang hapon, nadatnan niya si Bianca sa tahanan para sa lahat, nag-aayos ng listahan ng mga residente. Basa ng pawis ang noo nito, ngunit masaya ang mukha. Lumapit si Aljur at tahimik na inilagay sa mesa ang isang malamig na inumin. Para sa'yo, sabi niya. Ngumiti si Bianca. Salamat. Pero hindi mo kailangang gawin to. Trabaho ko to. Hindi lang trabaho, Bianca. Sagot ni Aljur. Misyon na to at alam kong hindi ko to kayang ituloy mag-isa. Mula noon, mas madalas silang magkasama. Sa bawat pagpupulong, sa bawat site visit, at maging sa mga simpleng gabi ng tahimik na pag-uusap sa hardin ng tahanan. Nakilala ni Aljur ang mas malalim na bahagi ni Bianca, ang pagiging mapagkumbaba nito, ang tapang na dala ng kabutihang totoo. Isang gabi, habang magkasamang nag-aayos ng mga papeles, tinanong ni Bianca, Aljur, bakit mo ginagawa to? Hindi ba't mayaman ka na? Pwede mo nang itigil to at mamuhay ng maginhawa. Ngumiti si Aljur. Dati akala ko, pag may pera ka, tapos na lahat ng problema. Pero nang makita ko sina mama at papa sa lansangan, doon ko naintindihan. Hindi lahat ng may bahay ay may tahanan, kaya ito ang gusto kong ibigay sa iba. Tahimik silang nagkatinginan. Sa mga mata ni Bianca, nakita ni Aljur ang parehong apoy ng layunin. Ngunit sa mga gabing sumusunod, may kakaibang init na ring bumubuhay sa pagitan nila. Isang damdaming unti-unting nabubuo, tahimik ngunit totoo. Isang gabi,
nagkaroon ng maliit na salo-salo sa tahanan bilang pasasalamat sa lahat ng volunteers. Habang masiglang tugtugan at sayawan, lumapit si Aljur kay Bianca. "Pahinga ka muna, puro ka trabaho," sabi niya. "Hindi ako marunong sumayaw," sagot ni Bianca, medyo nagalangan. Ngumiti si Aljur. "Swerte mo, marunong akong magturo." Hinawakan niya ang kamay nito at dahan-dahang itinuro ang mga hakbang. Sa bawat galaw, tila unti-unting nawawala ang lahat ng bigat na bumabalot sa kanilang mga balikat. Sa gitna ng tawanan ng mga matatanda, habang ang musika ay nagiging mas mabagal, napatingin si Bianca kay Aljur at sa unang pagkakataon, hindi niya maitatangging may kakaiba na siyang nararamdaman. Pagkatapos ng gabi ng kasiyahan, sabay silang naglakad pa uwi. "Salamat sa lahat ng ginagawa mo, Bianca," sabi ni Aljur. "Hindi lang para sa proyekto, kundi para sa amin ni Mama at Papa. Mula nang dumating ka, parang mas nagkaroon ng kulay ang mundo ko." Napatigil si Bianca, tila nagulat. "Aljur, nagbago pa ito makasagot." Ngumiti si Aljur. "Wag mo nang sagutin yan ngayon. Basta alam mong hindi ko to sinasabi bilang pasasalamat lang." Kinabukasan, tila normal lang ang lahat. Nagpatuloy sila sa trabaho. Ngunit sa pagitan ng mga titig at ngiti, may tahimik na usapan ang mga puso. Ngunit hindi lahat ay masaya sa bagong ugnayang namumuo. Dumating mula sa Maynila ang isang lalaki. Matangkad, bihis na bihis, at may kumpiyansang hindi pangkaraniwan. Siya si Marco, ang dating kasintahan ni Bianca, na ngayon ay isa ng negosyanteng kasosyo ng kumpanyang nag-aalok na bilhin ang lupang katabi ng tahanan. "Bianca," sabi ni Marco nang magkita sila sa opisina, "hindi ko alam na nandito ka. Matagal kitang hinanap." "Marco, matagal na yon," malamig na tugon ni Bianca. Ngunit bago pa siya makaalis, dumating si Aljur. "Magandang araw. Ako si Aljur Navarro, tagapamahala ng tahanan para sa lahat." Ngumiti si Marco, ngunit may halong pangungutya. "Ah, ikaw pala yung kilalang mabait na milyonaryo? Pero alam mo, sayang ang lupa mo. Pwede sanang maging resort yan kung hindi mo lang ginawang ampunan." Tila umikting ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit bago pa sumiklab ang anumang pagtatalo, hinawakan ni Bianca ang braso ni Aljur. "Wag na, hindi niya alam ang pinagsasakripisyuhan mo." Ngumiti si Aljur, ngunit sa loob niya, may kumikirot na kakaibang damdamin. Hindi dahil sa mga salitang binitawan ni Marco, kundi dahil sa takot na baka muling mawala sa kanya ang isang taong unti-unti niyang minamahal. Kinagabihan, habang tahimik siyang nakaupo sa harap ng tahanan, muling lumapit si Bianca. "Pasensya ka na kay Marco. Hindi ko siya inaasahang darating." "Walang problema," sagot ni Aljur. "Basta alam kong wala ka nang babalikan sa nakaraan." Tumango si Bianca. "Wala na, Aljur. Nandito na ako kasama ka." At sa gabing iyon, habang tahimik silang nakatingin sa mga bituin, pareho nilang naramdaman na may bagong kabanatang bubuksan. Hindi lang para sa proyekto, kundi para sa dalawang pusong matagal ng pagod, ngunit handa ng magmahal muli. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling sumulpot si Marco, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ng proyekto ni Aljur. Sa una, tahimik lamang itong dumadalaw, waring simpleng negosyanteng interesado sa lupang katabi ng tahanan para sa lahat. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula na siyang magpakalat ng tsismis at mga maling balita. Sa mga meeting, lagi siyang may parinig. Magaling si Aljur, pero parang may hindi malinaw sa mga pondo. Hindi nagtagal, kumalat sa social media ang mga post na nagsasabing ninanakaw daw ni Aljur ang donasyon para sa pansariling negosyo. May mga peking dokumentong ipinaskil online. May mga vlog na sinadyang siraan ng pangalan niya. Sa unang pagkakataon, mula nang umuwi siya sa Pilipinas, muli niyang naramdaman ang parehong sakit ng panlilinlang. Parang noong niloko si Mang Lito ni Romel. Habang nasa opisina siya isang hapon, pumasok si Bianca, halatang nag-aalala. "Aljur, nakita mo ba yung mga post?" Tumango siya, hindi umiimik. "Oo, at alam kong si Marco ang nasa likod nito." "Anong balak mong gawin?" tanong ni Bianca.
Wala, hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko sa kasinungalingan. Pero habang sinasabi niya iyon, ramdam niyang unti-unti siyang inuubos ng mga mapanirang salita. Dumating ang mga araw na pati mga donasyon ay bumaba. Ang ilang mga OFW na dating sumusuporta sa kanya ay nagdadalawang isip na, baka nga totoo, sabi ng iba. Sayang, akala ko mabuting tao siya. Nang marinig iyon ni Aljur, napayuko na lang siya. Ngunit sa tabi niya, si Bianca ay hindi sumuko. Hindi ko hahayaang sirain ni Marco ang pinaghirapan mo, sabi niya. Ako mismo ang maghahanap ng ebidensya. Sa tulong ng kanyang mga kakilala sa media, nagsagawa ng sariling investigasyon si Bianca. Sinundan niya ang mga email, mga resibo, at mga taong nag-post laban kay Aljur. Doon niya natuklasan na binayaran pala ni Marco ang ilang influencer para lang siraan ang proyekto. May hawak itong mga peking dokumento at inedit na larawan upang palabasing gumastos ng milyon-milyon si Aljur para sa sarili niyang bahay, imbes na sa mga pabahay ng mahihirap. Isang gabi, bumalik si Bianca sa bahay ni Aljur, dala ang makapal na folder ng ebidensya. Ito na yon, sabi niya. Ito ang maglilinis sa pangalan mo. Tiningnan ni Aljur ang mga papel. Unit imbes na matuwa, napatingin siya kay Bianca. Salamat, pero sigurado ka bang gusto mong madamay? Kapag nilabanan natin to, lalabas ka rin sa publiko. Ngumiti si Bianca, hindi ako natatakot. Ang totoo, mas natatakot akong hindi ipaglaban ang katotohanan. Kinabukasan, humarap sila sa media. Habang nakaupo sa tabi ng entablado matapos ang press conference, napabuntong hininga si Aljur. Salamat, Bianca. Kung wala ka, baka sumuko na ako. Mumiti ito at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan ng tagapagtanggol, Aljur. Kailangan mo lang ng taong maniniwala sa kabutihan mo. Ilang araw ang lumipas, lumabas sa pahayagan ang balita. Milyonaryong manggagawa ng kabutihan, nilinis ang pangalan laban sa paninira. Si Marco ay tuluyang nawala ng kredibilidad at iniimbestigahan na ngayon sa mga kasong cyber libel. Sa gabing iyon, habang naglalakad si Aljur sa hardin ng tahanan para sa lahat, nadaanan niya ang mga matatanda at mga batang masayang naglalaro. Tumingin siya sa langit at bulong niya sa sarili, Panginoon, kung sinusubok mo man ako, salamat. Dahil sa bawat pagsubok, mas lumalakas ang dahilan kung bakit ako narito. Lumapit si Bianca, bitbit ang 2 tasa ng kape. Tulog na sina Mang Lito at Aling Rosa. Sabi nito, ngumiti si Aljur, salamat. Sa wakas tahimik na ulit ang mundo. Ngunit sa loob niya, alam niyang may panibagong yugto na naman ang kanilang tatahakin. Hindi na laban sa kasinungalingan, kundi laban sa sariling pagod at pangarap na kailangang ipagpatuloy. Sa gabing iyon, habang tahimik silang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, alam nilang pareho, tapos na ang unos, ngunit magsisimula na ang panibagong liwanag. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang eskandalong dulot ni Marco, muling bumalik ang sigla sa tahanan para sa lahat. Sa wakas, natapos na ang gusot at muling nagbukas ang mga pintuan para sa mga nangangailangan. Ang dating mga donador na umatras ay nagbalik, dala ang tiwala at mas malaking suporta. Sa gitna ng lahat, mas lalong lumalim ang ugnayan nina Aljur at Bianca. Hindi na lamang bilang magkasama sa proyekto, kundi bilang 2 pusong nagkakaintindihan sa pananahimik ng gabi. Isang umaga, nagising si Aljur sa tunog ng tawanan sa labas. Lumabas siya sa veranda at nakita ang mga bata, dating palaboy, na naglalaro sa bakuran. Si Aling Rosa ay nag-aalok ng merienda sa kanila, habang si Mang Lito ay tahimik na nagbubunot ng damo sa tabi ng hardin. Anak, wika ni Aling Rosa nang makita siya. Ang saya ng mga bata, parang dumating ulit ang kabataan ko. Ngumiti si Aljur. Nay, dahil yan sa inyo. Kung hindi dahil sa pagmamahal nyo, wala akong inspirasyon na itayo to. Kinahapunan, dumating si Mayor Gina Alonte. Aljur, may magandang balita, sabi niya habang inaabot ang isang dokumento. Naaprubahan na ang panukala nating gawing modelo ng pamahalaan, ang programang Tahanan para sa Lahat. Simula sa susunod na buwan, magkakaroon ng ganitong proyekto sa bawat rehiyon.
Napahinto si Aljur, bakas sa mukha ang halong tuwa at kaba. Totoo po ba yan, Mayor? Ngumiti ang alkalde. Oo, at ikaw mismo at itinalagang tagapayo ng proyekto. Muling napuno ng saya ang buong lugar. Nagsimula silang maghanda para sa malaking inaugurasyon ng bagong batch ng mga bahay. Sa tulong ni Bianca, inayos nila ang entablado, mga dekorasyon at programa. Ang mga matatanda at bata ay abala sa paglilinis ng paligid, habang ang ilang volunteer ay nagluluto ng pagkain para sa lahat. Sa unang pagkakataon, ang komunidad ay hindi na lang tahanan, isa na itong pamilyang bumangon mula sa wala. Sa araw ng seremonya, dumagsa ang mga tao, mga opisyal, residente at dating mga palaboy na ngayon ay may sarili ng mga tahanan. Habang nakatayo si Aljur sa entablado, tinitingnan niya ang dagat ng mga taong nakangiti. Nasa unahan si Bianca, hawak ang mga magulang niya, at sa tabi ay sina Mang Lito at Aling Rosa na parehong nakasuot ng bagong barong at bestida. Mga kababayan, panimula ni Aljur habang nakahawak sa mikropono. Noon, akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng pera o laki ng bahay. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na yaman ay yung makikita mong masaya ang mga taong tinulungan mong bumangon. Tumigil siya sandali at tiningnan ng kanyang mga magulang. Ang proyektong ito ay nagsimula sa sakit, sa pagkasira. Pero ngayon, ito na ang simbolo ng pag-asa. Pumalakpak ang lahat, at habang tumutunog ang musika, nakita ni Aljur ang luha sa mata ng kanyang ina. Anak, wika ni Aling Rosa, habang yakap ang asawa. Ang Diyos talaga hindi nagpapabaya. Ginamit ka niya para makagawa ng milagro. Ngumiti si Mang Lito. At ngayon, ang milagro ay hindi lang tung bahay, kundi yung puso ng bawat taong nakatira dito. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Aljur sa paligid kasama si Bianca. Hindi ko inakala na darating to, sabi ni Bianca, na makikita ko ang ganitong komunidad, buhay, masigla at puno ng pagmamahalan. Tumawa si Aljur. Ni ako hindi rin, pero siguro ito talaga ang kapalit ng lahat ng sakit na pinagdaanan natin noon. Tahimik silang naglakad hanggang huminto si Bianca at hinawakan ang kamay niya. Aljur, minsan naiisip ko, baka panahon na rin para bigyan mo ng oras ang sarili mo. Lahat na lang binibigay mo sa iba, pero ikaw, kailan mo naman pipiliing maging masaya? Hindi agad nakasagot si Aljur. Piningnan niya ang paligid. Mga taong masayang nagkukwentuhan, mga batang naglalaro, at mga magulang niyang nakaupo sa lilim ng puno, magkahawak kamay. Baka ngayon na nga, bulong niya. Baka ito na yung simula ng kasiyahan ko. Sa gabing iyon, nagsama-sama ang buong komunidad para sa simpleng salo-salo. Bianca, bulong niya. Kung may natutunan ako sa lahat na nito, yun ay ang katotohanan na ang bawat tahanan ay nagsisimula sa dalawang bagay, pagmamahal at pagditiwala. At sa tingin ko, pareho kong nakita yun sa'yo. Ngumiti si Bianca, sabay sagot, at sa'yo ko nakita ang dahilan kung bakit may salitang tahanan. At sa gabing iyon, habang umaawit si Aling Rosa ng bituing marikit, nagyakapan sina Aljur at Bianca sa gitna ng masayang komunidad. Isang yakap ng simula, hindi lang para sa kanila, kundi para sa bagong mundong pinili nilang buuin ng magkasama. Makalipas ang ilang linggo mula sa kasiyahan ng inaugurasyon, unti-unting bumagal ang mga hakbang ni Mang Lito. Dati ay araw-araw itong nag-aalaga ng mga halaman sa paligid ng tahanan para sa lahat. Ngunit ngayon ay madalas na lang siyang nakaupo sa lilim ng puno, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Isang gabi, napansin ni Aljur na inuubo na naman ang ama niya at may bahid na ng dugo sa panyo. Tay, kailan pa yan? Tanong niya habang pinupunasan ang noo nito. Mumiti si Mang Lito, pilit na nagbibiro. Matanda na to, anak. Parang makina, kailangang pahingahin din. Ngunit sa loob ni Aljur, ramdam niya hindi simpleng pagod iyon. Kinabukasan, dinala niya ang ama sa ospital sa tulong ni Bianca. Habang nasa ER, nakaupo si Aljur sa gilid, mahigpit na hawak ang kamay ni Aling Rosa. Anak, sabi ng ina, nanginginig ang tinig. Baka naman hindi na kailangan ng mga mamahaling gamot. Matanda na rin kami ng tatay mo.
Ngumiti si Aljur, bagaman nangingilid ang luha. Nay, huwag niyo pong isipin yan. Habang may pera ako, walang magulang na magtitiis sa sakit. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Mr. Navarro, sabi nito, may problema po sa baga ng tatay ninyo. Malalim na ang impeksyon at kailangang operahan agad. Napahawak sa dibdib si Aljur, tila nabingi sa narinig. Dok, gawin niyo lahat ng kailangan. Kahit magkano, mabilis ang naging proseso. Mga laboratorio, test at operasyon. Araw-araw ay ginugol ni Aljur ang oras sa ospital. Halos hindi na siya natutulog. Si Bianca ang madalas magdala ng pagkain sa kanya. At si Aling Rosa naman ay walang tigil sa pagdarasal. Hawak-hawak ang lumang rosaryo. Isang gabi, habang nagbabantay si Aljur sa tabi ng kama ng ama, mahina nitong sinabi, Anak, kung sakaling hindi na ako magtagal, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo. Magtayo ka ng tahanan, hindi para sa mga bahay, kundi para sa mga puso. Napaiyak si Aljur, hinawakan ng kamay ng ama. Tay, huwag kang magsalitang ganyan. Hindi pa tapos ang laban mo. Ngumiti si Mang Lito. Alam mo, anak, minsan ang laban ng tao ay hindi para manalo, kundi para ipakita kung gaano kalakas ang pananampalataya niya. Kinabukasan, dumating si Farouk mula Saudi. Dala ang ilang doktor na kaibigan. My friend, sabi niya kay Aljur, I heard what happened. I brought specialists. Let's not lose hope. Halos mapaluva si Aljur sa pasasalamat. Salamat Farouk. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Dinapik siya ng kaibigan. Brother, some debts are paid not with money but with love. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Lito. Minsan, habang nagbabantay si Aljur, ginising siya ng mahina ngunit matatag na tinig ng ama. Anak, sabi ni Mang Lito, napanood kita sa TV kanina. Sabi nila, ikaw daw ang milyonaryong anak ng kalye. Napangiti si Aljur. Tay, hindi po ako yun. Anak lang po ako ng 2 palaboy na may gintong puso. Tumawa si Mang Lito. Kung ganon, yung ginto pala hindi mo nabenta, nasa puso mo pa rin. Lumipas ang ilang linggo at tuluyang na-recover si Mang Lito mula sa operasyon. Sa paglabas nila ng ospital, sinalubong sila ng mga residente ng tahanan para sa lahat. Nagkakantahan at may dalang mga plakard na may nakasulat na Mabuhay si Tatay Lito. Si Aling Rosa ay hindi mapigilang umiyak habang si Bianca ay mahigpit na niyakap si Aljur. Sabi ko sa'yo, gagaling siya, bulong nito. Ngumiti si Aljur. Oo, kasi hindi lang gamot ang gumaling sa kanya, puso ng buong komunidad. Pagbalik nila sa Bulacan, nagdesisyon si Aljur na magtayo ng bagong gusali sa loob ng compound alay sa kanyang mga magulang. Pinangalanan niya itong Lito and Rosa Home of Hope. Isang lugar para sa mga matatandang may sakit na walang pamilya. Sa pagbubukas nito, sinabi ni Aljur sa harap ng lahat, kung may natutunan ako sa buhay, iyon ay hindi mo kailangang maging doktor para magpagaling. Minsan, sapat na ang yakap at malasakit. Habang tumutunog ang palakpakan, pinipigan ni Mang Lito ang anak niya. Anak, bulong niya, mas malakas ka pa kaysa sa pagkakasakit ko. Salamat at ginawa mong inspirasyon ang paghihirap. Ngumiti si Aljur. Tay, kung may himalaman, kayo yun. Sa gabing iyon, sabay-sabay silang kumain sa ilalim ng mga ilaw na nakasabit sa hardin. Si Aling Rosa ay masigla na ulit. Nagtatawa kasama ang mga residente. Si Bianca naman ay nakatingin lang kay Aljur. May ngiti sa labi. Aljur, sabi niya, kapag nakikita kitang ganito, parang nakikita ko na rin ang sarili kong tahanan. Hinawakan ni Aljur ang kamay niya. Bianca, hindi ko alam kung saan hahantong to, pero sigurado ako, ikaw ang bahagi ng tahanan na matagal kong hinahanap. Nagsimula ang ulan sa kalmadong patak. Ngunit pagsapit ng hating gabi, naging tila pader ng tubig ang bumuhos sa buong Bulacan. Ang hangin ay umuugong na parang halimaw at ang mga bubong ng ilang bahay sa komunidad ay isa-isang nilipad. Mabilis na kumilos si Aljur. Bianca, dalhin mo sa evacuation area yung mga matatanda. Sigaw niya habang tinatakpan ng jacket si Mang Lito. Paano kayo ni tatay? Balik ni Bianca, nanginginig sa lamig. Huwag mo na kaming alalahanan, unahin mo sila. Naguunahan ng tubig sa kalsada at ilang minuto lang
ay lumubog na sa baha ang kalahati ng compound. Si Aljur basang-basa ay tumakbo patungo sa kabilang gusali kung saan naiwan ang 3 residente. "Tay Greg, Lola Bising, halika na!" sigaw niya. Ngunit dahil sa lakas ng hangin, halos hindi na marinig ang kanyang tinig. Ginamit niya ang isang kahoy na tabla para abutin ang mga residente at isa-isang itinawid sa mas mataas na bahagi ng gusali. Samantala, si Bianca naman ay nasa evacuation center kasama ang mga bata at matatanda. Basang-basa ang kanyang buhok at nanginginig, ngunit patuloy siyang naglilibot. "Kumpleto ba tayong lahat? May gamot ba si Lola Pacing?" talong niya sa mga volunteer. "Meron, ma'am," sigaw ng isa. "Pero si Aljur, hindi pa bumabalik." Napahinto si Bianca at hindi mapigilang lumuha. "Diyos ko, bantayan mo siya." Sa kabilang dulo ng compound, lumusong si Aljur sa hanggang dibdib na baha upang abutin ang isang batang naiwan sa silid ng mga lalaki. Ang bata ay umiiyak, nakasiksik sa ilalim ng mesa. "Kuya Aljur," sigaw nito. "Ayoko pong mamatay." Nilapitan siya ni Aljur, binuhat at pinayapang niyakap. "Walang mamamatay, anak, huwag kang matakot." Dahan-dahan niyang itinawid ang bata habang hinahampas ng hangin ang kanilang mga mukha. Sa di kalayuan, may bumagsak na puno, halos tamaan sila. Ngunit sa huling segundo, naitulak ni Aljur ang bata sa ligtas na lugar. Pagdating nila sa evacuation center, sinalubong siya ni Bianca, tumatakbo at umiiyak. "Aljur, akala ko!" Ngumiti siya, kahit nanginginig sa lamig. "Wala kang dapat ipag-alala. Lahat ligtas." Niyakap siya ni Bianca ng mahigpit at doon lang siya napahinga ng malalim. Ngunit habang nakatingin siya sa paligid, sa mga gusaling halos gumuho, sa mga taong nangangatog sa lamig, naramdaman niyang may isa pang laban na kailangang simulan, ang muling pagtayo pagkatapos ng unos. Kinabukasan, nang tumila ang ulan, bumalik sila sa komunidad. Wasak ang mga bakod, ilang bahay ang nilamon ng baha, at ang hardin ni Mang Lito ay hindi na makita. "Anak," sabi ng matanda habang nakatayo sa putikan, "huwag kang malungkot. Ang importante, buhay tayong lahat." Mumiti si Aljur, bagaman bakas ang pagod. "Tay, siguro panahon na para palakasin pa natin ang pundasyon. Hindi lang ng bahay, kundi ng bawat isa sa atin." Agad siyang naglunsad ng relief operations. Tinubuman siya ni Bianca sa pamimigay ng mga pangkain at damit. Nagpadala rin si Mayor Gina ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. At kahit mula Saudi, nagpadala ng pondo si Farouk. "My friend," sabi nito sa tawag, "storms destroy houses but never destroy hearts." Sa mga simunod na linggo, nagtrabaho si Aljur ng walang pahinga. Tinulungan niya ang mga karpintero, naglatag ng mga sako ng buhangin, at binuo muli ang mga sirang bahay. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ni Bianca ang muling pagbabalik ng liwanag sa komunidad, napahawak si Bianca sa kamay niya. "Aljur," wika nito, "kahit anong bagyo ang dumating, alam kong hindi ka titigil." Ngumiti si Aljur, tumingin sa malayo kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw. "Kasi Bianca, habang may tahanang pinoprotektahan mo, hindi ka pwedeng sumuko." Sa pagtatapos ng linggong iyon, muling binuksan ang tahanan para sa lahat. May mga bagong itinayong bahay, mas matatag at mas ligtas. Ang mga residente ay nagkakantahan habang naglilinis ng paligid at sa gitna nila, nakatayo sina Aljur at Bianca. Magkahawak kamay, pasang pa rin ng pawis ngunit puno ng pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Aljur ang mga taong muling tumatawa, tumingin siya sa langit at bulong niya, "Salamat, Panginoon. Sa bawat bagyo, may aral. At sa bawat pagkasira, may pagkakataon para muling magtayo." Sa gabing iyon, tahimik silang nagdasal ni Bianca sa ilalim ng mga bituin. At sa pagitan ng mga luha at ngiti, muling nagningning ang komunidad, mas matatag, mas mapagmahal at mas buo kaysa dati. Matalipas ang ilang buwan mula sa pagbangon nila sa pinsalang dulot ng bagyo, tila bumalik na sa normal ang ritmo ng tahanan para sa lahat. Ang mga bahay ay mas matatag na, mas maaliwalas at mas puno ng sigla. Sa bawat umaga, maririnig na muli ang tawanan ng mga bata at ang awitan ng mga matatanda habang nag-aalaga ng mga halaman. Ngunit sa puso ni Aljur,
may kakaibang tibok na matagal nang naroon. Ang pag-ibig niya kay Bianca. Isang gabi, matapos ang meeting nila sa munisipyo tungkol sa expansion ng proyekto, inimbitahan ni Aljur si Bianca na maglakad sa tabing ilog malapit sa komunidad. At sa gitna ng malamlam na ilaw ng buwan, nagyakap sila. Dalawang kaluluwang minsang basag, ngayon ay buo dahil sa pag-ibig. Ilang linggo ang lumipas, abala na ang buong komunidad sa paghahanda sa kasal. Hindi lang to kasal nyo anak, sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang mga bulaklak. Ito ay kasal ng lahat ng nakatira dito. Lahat kami, pamilya nyo. Anak, dagdag ni Mang Lito, nakangiti habang may tungkod. Hindi ko na akalaing aabutin ko pa to. Pero ngayon, masaya na akong makitang may kasama ka na sa buhay. Tumango si Aljur, mahigpit na niyakap ang ama. Tay, salamat po sa lahat ng tiwala. Dumating ang araw ng kasal. Ang buong tahanan para sa lahat ay napuno ng kulay, bulaklak at musika. Ang aisal ay gawa sa pinagtagpi-tagping tela ng mga residente. At sa dulo nito, nakatayo si Bianca, nakaputing bestida na gawa ng isang mananahing dating palaboy. Sa tabi ng altar, si Aljur ay nakasuot ng simpleng barong. Ngunit sa mga mata ng lahat, siya ang pinakamagandang tanawin sa araw na iyon. Ang mga bata ay nagsilbing abay, ang mga matatanda ay kumanta ng dahil sa'yo, habang naglalakad si Bianca papalapit kay Aljur. Pagdating sa harap, mahigpit nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa. Aljur Navarro, sabi ng pari, tinatanggap mo ba si Bianca bilang asawa mo sa hirap at ginhawa? Mumiti si Aljur, tinitigan ng babae sa harap niya. Oo, at higit pa roon, dahil kahit mawalan ako ng lahat, basta siya ang asama ko, buo pa rin ako. Nang marinig ni Bianca ang mga salitang iyon, hindi na napigilan ang pag-iyak. Aljur, sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong magmahal, hindi lang ng tao, kundi ng layunin. At sa araw na ito, ipinapangako kung kahit saan tayo dalhin ng buhay, ikaw pa rin ang uuwian ko. Pagkatapos ng seremonya, nagpalakpakan ng lahat. Si Mayor Gina ang isa sa mga saksi, habang si Farouk ay dumating mula Saudi bilang ninong. Dala ang malaking donasyon para sa pagpapalawak ng proyekto. My friend, sabi ni Farouk habang niyayakap si Aljur, you are the richest man I know, not because of money, but because your heart is full. Sa gabi ng kasalan, nagkaroon ng malaking salo-salo sa gitna ng komunidad. Si Aling Rosa ay kumanta ng lumang kundiman habang nakangiti, at si Mang Lito naman ay sumayaw ng bahagya kasama ang mga residente. Ang mga ilaw ay nakasabit sa bawat puno at ang hangin ay may halimuyak ng kasiyahan. Habang magkahawak kamay sina Aljur at Bianca, naglakad sila sa gitna ng mga taong kanilang tinulungan. Bianca, wika ni Aljur, kung noong una takot akong mawala ang lahat, ngayon alam kong kahit mawalan ako ng kayamanan, hindi na ako magiging mahirap. Dahil ikaw at sila ang yaman ko. Mumiti si Bianca at sumagot, at ako, hindi ko kailangan ng palasyo. Dahil sa'yo, kahit kubo lang para ng tahanan. Sa gabing iyon, habang sumasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, nakatingin si Aljur sa langit. Panginoon, bulong niya, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maranasan hindi lang ang tagumpay, kundi ang tunay na pag-ibig. At sa bawat awitin ng gabi, bawat tawa at halakhakan, alam ng lahat na ang kasal ni na Aljur at Bianca ay hindi lang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay, kundi ng mas malaking pangarap na itinaguyod ng dalawang pusong marunong magmahal hindi lang sa isa't isa, kundi sa buong sangkatauhan. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa kanilang kasal, naging mas lalong abala sina Aljur at Bianca sa bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang mga pinuno ng lumalaking proyekto. Ang tahanan para sa lahat ay hindi na lamang kilala sa Bulacan. Umabot na ang pangalan nito sa buong bansa. Araw-araw, may mga tawag at email na dumarating mula sa iba't ibang probinsya na humihiling na magkaroon din ng katulad na komunidad. Isang umaga, habang magkasabay na nag-aalmusal sina Aljur at Bianca,
sa kanilang simpleng bahay sa loob ng compound, nagbukas si Bianca ng isang sobre. Galing to sa Cebu, sabi niya. Nagsimula ang biyahe ni Aljur sa Visayas, kasama ang ilang volunteer mula sa Bulacan. Sa Cebu, sinalubong siya ng mga dating OFW na gustong tumulong. Isa sa kanila ay si Arman, isang dating seaman na nawalan ng bahay dahil sa sunog. Sir Aljur, sabi ni Arman, gusto kong tumulong, hindi ko makakalimutan nung nakita ko ang kwento mo sa EV, naibalik mo yung paniniwala kong may mabubuting tao pa rin. Ngumiti si Aljur. Hindi ako santo, Arman. Isa lang akong anak na gustong makabawi sa mga magulang. Sa tulong ni Arman at ng lokal na pamahalaan, unti-unting itinayo ang unang 5 bahay sa Visayas. Pinangalanan nila itong Kampong Pag-asa. Dito muling sumigla ang komunidad. Mga bata ang naglalaro, mga matatanda ang nagtutulungan. Isang matandang babae ang lumapit kay Aljur, humahawak sa kanyang kamay. Anak, sabi nito sa wikang mahina, ngunit pulo ng damdamin. Matagal na kaming walang bahay, pero ngayong dumating ka, parang dumating din si Apo. Napaluha si Bianca sa tabi. Aljur, minsan iniisip ko, hindi lang pala tayo nagtatayo ng bahay. Tila ginagawang muli nating buhay ang mga puso ng mga taong nawalan ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan at formal nang naitayo ang 3 sangay ng tahanan para sa lahat, sa Bulacan, Cebu at Davao. Sa bawat seremonya ng pagbubukas, nakikita ni Aljur ang mga dating palaboy na ngayon ay may hanapbuhay, may ngiti at may bagong direksyon sa buhay. Pinangunahan din niya ang pagbubukas ng Pag-asa Scholarship Program para sa mga anak ng mga residente, upang matiyak na hindi lang bahay kundi kinabukasan din ang maibigay nila. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad sina Aljur at Bianca sa tabing dagat ng Davao, tahimik silang nagmasid sa mga bituin. Bianca, sabi ni Aljur, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang naghahanap ako ng magulang sa lansangan. Ngayon, tumutulong na ako sa mga nawalan ng pamilya. Mumiti si Bianca at kumapit sa braso niya. Siguro pa iyon ang dahilan kung bakit ka pinagdaanan sa lahat ng iyon. Para maunawaan mo ang sakit ng pagkawala at para alam mo kung paano magbigay ng pag-asa. Pag-uwi nila sa Bulacan, sinalubong sila ng mga magulang ni Aljur. Si Mang Lito ay medyo mahinana, ngunit masigla pa rin ang ngiti. Anak, sabi niya, ang dami mo nang natulungan. Pero sana, huwag mong kalimutan na ang unang tahanan mo ay nandito pa rin. Kami ng nanay mo. Niyakap ni Aljur ang ama at ina. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Lahat ng ginagawa ko galing sa aral na tinuro nyo, ang magmahal kahit walang kapalit. At sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon si Aljur sa buong bansa. Inanyayahan siyang magbigay ng talumpati sa mga paaralan, simbahan at programa ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng lahat ng parangal, nanatili siyang mapagkumbaba, nakatira pa rin sa simpleng bahay sa loob ng tahanan para sa lahat. Tuwing gabi, bago matulog, lumalapit siya kay Bianca at sa kanyang mga magulang. Ang ganda ng mundo ngayon, sabi niya minsan habang nakatingin sa ilaw ng buwan. Ngumiti si Bianca, humilig sa balikat niya. Oo, kasi tinulungan mong bumalik ang liwanag sa mga buhay na dati puro dilim. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng komunidad, muling napuno ng pag-ibig ang paligid. Isang paalala na kahit saan man dalhin ang misyon, basta't ginagawa ito ng may puso, hindi kailanman mauubos ang dahilan para magmahal at magbigay ng pag-asa. Isang gabi ng tag-ulan, habang mahinang pumapatak ang ulan sa bubong ng kanilang bahay sa Bulacan, tahimik na nakaupo si Aljur sa harap ng bintana. Sa labas, tanaw niya ang mga ilaw ng mga bahay sa tahanan para sa lahat. Mga tahanang minsang gumuho, ngunit ngayon ay muling tumayo ng mas matatag. Sa tabing niya, natutulog si Bianca, yakap ang kanilang anak na si Elise, na mga 3 taong gulang na ngayon. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa loob ni Aljur, dumadaloy ang mahabang pagninilay sa lahat ng pinagdaanan nila. Lumapit si Aling Rosa, dala ang kumot. Anak, hindi ka pa ba matutulog?
Tanong nito. Ngumiti si Aljur. Hindi pa po, Nay. Naiisip ko lang kung paano tayo umabot dito. Parang kailan lang, naghahanap ako sa lansangan ng magulang at ngayon, initingnan ko yung komunidad na puno ng mga pamilyang may ngiti. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya, pinanood din ang ulan. Ang buhay talaga, anak, parang ulan. Minsan binabasa ka, minsan binabaha ka, pero kapag natapos, lilinaw ulit ang langit. Sa loob ng sandaling iyon, parang bumalik sa alaala ni Aljur ang lahat. Ang pag-uwi niya mula Saudi, ang pagkakatagpo niya sa kanyang mga magulang sa kalsada, ang sakit ng pagkakanulo, ang pagbangon at ang pag-ibig na dumating ng hindi inaasahan. Lahat ng iyon parang pelikula sa kanyang isipan. Napapikit siya at sa kanyang isip ay naririnig niya pa rin ang tinig ng kanyang ama. Anak, magtayo ka ng tahanan para sa mga puso. Maya-maya, lumabas si Bianca mula sa silid. May dalang tasa ng kape. Hindi ka pa rin natutulog. Alam kong nag-iisip ka na naman. Biro nito habang umupo sa tabi niya. Mumiti si Aljur. Oo, nag-iisip nga ako. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako sinubok noon, baka hindi ko natutunan kung gaano kahalaga ang pamilya. Baka hanggang ngayon, puro trabaho pa rin ako sa Riyadh. Hinawakan ni Bianca ang kamay niya. At kung hindi ka sinubok, baka hindi mo rin ako nakilala. Tumawa si Aljur. Tama ka. Bawat sakit ay may kabayaran na mas maganda. Nang marinig nila ang mahinang iyak ni Elise, agad silang lumapit sa kama. Hinaplos ni Bianca ang buhok ng anak. Shh! Tulog na, anak. Nandito lang sina mama at papa. Tumingin si Elise kay Aljur at mahinang nagsalita. Papa, bakit umuulan? Lumuhod si Aljur at hinawakan ang maliit na kamay ng anak. Kasi anak, minsan si langit umiiyak din. Hindi dahil sa lumpot, kundi dahil sa tuwa. Tuwang-tuwa siya kasi may mga taong marunong magmahal. Ngumiti si Elise, pumikit at muling nakatulog. Habang pinagmamasdan ni Aljur ang anak, bumaling siya kay Bianca. Ang totoo, masaya na ako na makita silang masaya. Ngunit numiti rin ang alkalde. Kaya ka nga karapat dapat dahil hindi mo kailanman inisip ang sarili mo. Nang gabing iyon, tinipo ni Aljur ang kanyang pamilya at ilang residente. Hindi ko kailangan ng titulo, sabi niya. Ang gusto ko lang ay makita ninyong kaya nating magbago kahit gaano tayo kabagsak noon. Basta't magtulungan, may pag-asa. Pumalakpak ang lahat at sa gitna nila, tumayo si Mang Lito, nakasandal sa kanyang tungkod. Anak, sabi ng matanda, ngayon ko lang talaga naramdaman yung salitang tahanan. Hindi lang ito bahay, ito ay pamilya. Niyakap ni Aljur ang ama at sa pagkakataong iyon, ramdam niyang kumpleto na talaga siya. Habang sumisilip ang buwan mula sa ulap, marahan niyang niyakap si Bianca at si Elise. Bianca, bulong niya, kung sakaling dumating ang panahon na wala na ako, gusto kong ipangako mo na ipagpapatuloy mo ito. Hindi dahil sa pangalan ko, kundi dahil sa dahilan kung bakit ko ito sinimulan. Ngumiti si Bianca, pinisilang kamay niya. Pangako Aljur, itutuloy ko to. Hanggang sa bawat lansangan, may tahanang nagmamahal. At habang pinapanood nila ang mga ilaw ng komunidad, dahan-dahang tumigil ang ulan. Ang langit ay luminaw at sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, alam ni Aljur na natupad na ang lahat ng pangarap niya. Isang tahanang hindi kayang gibain ng panahon sapagkat itinayo ito sa pundasyon ng pag-ibig. Makalipas ang maraming taon, ang dating batang nangarap lamang na maibalik ang dignidad ng kanyang mga magulang ay ngayon ay kinikilalang haligi ng pag-asa sa buong bansa. Si Aljur Navarro ay tumanda na. Ang dating matikas na inhinyero ay ngayoy may bahagyang puti na sa buhok at madalas ay nasa duyan sa harap ng kanilang bahay sa Bulacan, habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa paligid ng tahanan para sa lahat. Sa tabi niya, si Bianca ay abala sa pagbabasa ng mga ulat ng iba't ibang sangay ng proyekto. At sa kanilang paanan, si Elise na 20 taong gulang na ngayon ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Papa, sabi ni Elise, lumapit at umupo sa tabi ng kanyang ama. May dumating na delegasyon mula Baguio. Gusto raw nilang magpatayo ng bagong tahanan para sa mga nawalan ng bahay sa landslide. Ngimiti si Aljur. Mahina ngunit may kisla pa rin sa mata.
Ang ganda ng balita, anak. Pero ikaw na ang bahala riyan. Panahon mo na ngayon. Napailing si Elise. Hindi pa po ako handa. Hinawakan ni Aljur ang kamay ng anak. Ni ako, hindi rin ako handa nun. Pero kapag tinawag ka ng pagkakataon na gumawa ng tama, hindi mo kailangan handa. Kailangan mo lang ng puso. Lumabas si Bianca mula sa loob ng bahay. Dala ang mainit na tsa. Oh, magpahinga ka muna, Aljur, sabi nito. Kanina pa ang meeting niyo ni Elise. Mumiti si Aljur. Hindi ako mapapagod sa ganitong usapan. Sa totoo lang, Bianca, parang kahapon lang nung hinahanap ko pa kayo ng mga magulang ko sa lansangan. Umupo si Bianca sa tabi niya. Pero ngayon, anak na natin ang humahanap ng ibang pamilya para tulungan. Ang bilis talaga ng panahon. Habang nakikimig sa tawanan ng mga residente, napansin ni Aljur si Lola Bising, ang dating palaboy na una nilang tinulungan, na ngayon ay nakaupo sa ilalim ng puno kasama ang ilang mga bata. Nilapitan niya ito. Lola Bising, sabi niya, ang tagal na nating magkasama, ha? Tumawa ang matanda. Oo anak, noon akala ko mamamatay na akong walang bahay, pero dahil sa'yo, namatay na ang lungkot ko. Kahit mawala ako bukas, alam kong may tahanan na ang puso ko. Ngumiti si Aljur, sabay sagot, Lola, hindi po mawawala yan. Kahit wala ako, magpapatuloy to. Kinagabihan, nagdaos sila ng simpleng selebrasyon, ang ika-30 anibersaryo ng tahanan para sa lahat. Dumating si Mayor Gina, dala ang balita na ginagawad kay Aljur ang gawad ng pag-asa. Isang pambansang parangal para sa mga Pilipinong nagbago ng buhay ng marami. Habang inaabot ni Gina ang plaque, sinabi niya, hindi lang bahay ang itinayo ni Aljur Navarro, kundi mga puso. Hindi lang mamapader ang pinatibay niya, kundi ang pagkatao ng bawat Pilipino. Tumayo si Aljur, medyo nanginginig, ngunit matatag pa rin ang boses. Hindi ko inakalang aabot tayo dito. Panimula niya. Nang makita kong palaboy ang mga magulang ko noon, akala ko tapos na ang lahat. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang mamasugat ng nakaraan ay binigay hindi para pahirapan tayo, kundi para ipaalala kung paano tayo magmamahal.